He loves you more than anyone. I want you to value this moment. Value this moment in worshiping Him, in honoring Him. The one who created you and me. The one who gave His life for you and me. And I want you to lift up your hands and sing this song, I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. I will come And bow down at your feet. at your feet, Lord Jesus. In your presence, In your presence, there is fullness of joy. there is Amen. fullness of joy. There is nothing. There is nothing, There is no one there is no one to compare with you. I take pleasure. I take pleasure in worshiping you. Minsan mo po, sing it to your God now. I will come I will come and bow down. Yes, we humble ourselves before you, Lord. at your feet, Lord Jesus. Lord Jesus. Say it in your presence. There is fullness of joy. Hallelujah. There is nothing. There is no one. I take pleasure. Yes, I take pleasure in worshiping you, Lord. Sa huling pagkakataon, I will come. Narito po kami, O Diyos, lumalapit sa iyo. At your feet, Lord Jesus. At your feet, Lord Jesus. Your presence, there is fullness of joy. Say it, there is nothing. There is nothing, There is no one. there is no one Compare. to I take pleasure. take pleasure in worshiping. Dakilang Diyos, Ama naming sumasalangit. Diyos na may sabi, kung may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kanilang kalagitnaan. Nagpapakumbaba po kami't lumalapit, humihingi ng tawad. Anumang pagkukulang, anumang pagkakamali, anumang pagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa, sinasadya mang kasalanan o hindi, patawad po, O Diyos. Hayaan ninyong makalapit kami sa iyong trono ng iyong biyaya. At sa hapon na ito, Panginoong Diyos, nais naming makinig. Nais naming marinig ang iyong tinig mula sa itaas. Lord, as we study your word, let the words of your servant's mouth and the meditation of our hearts be acceptable to you. Our Lord, our God, our Savior, Jesus Christ. Let your name continue to increase and let us all be decreased. Allow us, Lord, to feel you. Holy Spirit, you are most welcome in this place. Sweep this place with your glory. Allow us to be synchronized with your move in Jesus' name. In Jesus' name. And into your hands we commend everything. As we promise, we will give you all the glory, all the honor, and all the praise. In Jesus' name we pray. Everybody agree and say, Amen. 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 Habang nakatayo po tayo, pwede po bang buklatin lang natin yung ating mga Biblia? Kung electronic Bible po, puntahan po natin yung Book of Psalms, chapter 55.
Aklat ng mga Awit, talatang 55, Kabanata 55, talatang 16, Psalms 55, verse 16, Psalms 55, verse 16, and I'm reading from my New International Version Bible. It says, "As for me, I call to God, and the Lord saves me." The Lord bless the reading of His Word. Makakaupo na po ang bawat isa sa presensya ng ating Panginoon. Ngayong hapon pong ito, nais ko pong magbigay ng maikling mensahe na pinamagatan ko pong Calling God. Sabihin nga po natin, Calling God. Calling God. Salamat po sa 15 na nagsabing Calling God. Pagka nagsabi ho ng Calling God muli, bibigyan ko po kayo ng jacket pag-uwi ng Pilipinas. Sabihin po natin, Calling God. Calling God. Madami na. Di nakasya dun sa warehouse. Sabi po ng Psalms 55 verse 16, si David po, ang sabi po niya, "As for me, I call to God, and the Lord saves me." Napakahalagang talata ng Biblia, maikling talata na punong-puno ng importansya sa pang-araw-araw natin na buhay, sapagkat si David po during that time ay nakaka-experience ng anxiety, nakaka-experience ng trouble, nakaka-experience ng problema. At ano po ang ginawa niya? Siya po ay tumawag kanino? Sa ating Panginoong Diyos. He called God and said, "I called God." At ano naman po ang ginawa ng Diyos? The Lord saves him. Kaya po, napakahalaga ng pagtawag sa ating Panginoon. Meron pong movie nung kapanahunan ko, marami naman akong kapanahunan din dito. Yung Ghostbusters. Actually, meron pong ang bago, di ba? Yung mga millennial. Millennial din naman ako. Once in a while. Di ba yung sinasabi, "Who you gotta call?" Ghostbuster, di ba? Who you gotta call? Parang, it's always a reminder for everyone na ang bawat isa sa atin may tinatawag. Lagi tayong may tinatawag. Pag sira ang tubo ng ating tubig, tubero ang tinatawag natin. Di ba? Pagka sakit sa pulmonya, pulmonologist. Di ba? Hindi tayo tumatawag pagka masakit ang ating puso, akala natin inangatake tayo sa puso, tatawag tayo ng engkantada. Engkantada, hindi engkantada. Hindi tayo tatawag ng doktor sa mata. Kung sakit sa puso, dapat cardiologist, hindi ba? So, kapag may kailangan kang tulong, nalulungkot ka, may sakit, karamdaman, at ito talagang alam ko sa mga OFWs, alam natin to, mas iba yung pangangailangan natin pag malayo tayo sa mahal natin sa buhay. Nung nga po ako'y nandun sa Amerika, ako'y nag-aaral po doon, ako'y nag-iisa ho ako doon natuto akong maglaba, magluto, etc. Kung ano-ano yung natutunan ko doon. In fact, natatandaan ko, nung unang araw ko doon sa laundromat, tinitingnan ko lahat ng mga naglalaba, may dalang Clorox, bleach. So sabi ko, ganun pala maglaba, lahat lalagyan ko ng bleach. So nilagyan ko lahat. Pagpapaso ng mga damit ko, lahat acid wash. Pagpasok ko sa klase, what happened? Sa new style. Pinakatawanan ko na lang po. Marami po tayong tinatawag sa ating buhay, lalo na sinasabi ko nga sa isang OFW, marami tayong mas iba yung mga kailangan natin. Kaya intricate. Naku, I can talk about it for years. Dahil 2 taon ho ako nagdepensa ng Department of Migrant Workers. And I discussed intensively the intricacies of your needs and how hard it is. And the effects, no? Yung effects talagang, alam nyo, priceless yung ginagawa nyong sakripisyo, no? To be away from your family. And then yung lately, yung mga magagaling nating doktor, magagaling nating nurse, magagaling nating engineers, nagliliparan din, umaalis sa bansa, nagkakaroon ng brain drain na tinatawag sa ating bansa.
Kaya importante itong mga ginagawa nating initiatives para punan. Diba? Kaya po yung doktor para sa bayan yan, when we started, there are 209 municipalities in the country with 0 doctors. Imagine, 0 doctors, 200 municipalities. And during that time, there are only about 3 doctors per 10,000 Filipinos. 3 doctors, that's the average. It doesn't necessarily mean it has 3 doctors for every 10,000. That's in Metro Manila probably. But in other regions of our country, walang 3 doktor sa 10,000. But the WHO, the World Health Organization, is saying you must have at least 10 doctors for 10,000 individuals. Tayo 3. Doon sa ibang rehiyon, 1. Wala pang 1. Doon sa ARM. So kaya kailangan dagdagan yung mga doktor. Kaya po natin naisulong ng gusto itong doktor para sa bayan do. Natandaan ko po yung isang kwento about this pastor. Isang Saturday night, may isang pastor nandun sa kanyang simbahan, tumawag siya sa kanyang pamilya, sa kanyang bahay dahil malilate siya. Tawag siya ng tawag, nagri-ring lang yung telepono at wala pong sumasagot. Gusto sana niyang sabihin, late siya makakauwi dahil merong mahabang meeting doon sa kanyang simbahan, sa kanyang church. At matagal na nagri-ring yung telepono, wala pong sumasagot. And then after a few minutes, tawag po ulit siya ng tumawag. Nasagot na po ng kanyang misis. At sabi niya, bakit kanina tawag ako ng tawag, ring lang ng ring, walang sumasagot? Sabi po ng kanyang misis, alam mo dito, pastor, honey, sa bahay natin, walang tumatawag. So walang nagri-ring. So hindi ko alam kung bakit sinasabi mong tumatawag ka, nagri-ring, pero walang sumasagot. Ngayon ko lang nasagot. So sabi ko ng pastor, makakauwi ako, gagabihin na ako dahil may meeting pa dito sa church. So sabi po nung misis ng pastor, okay, ay hindi ka na namin hihintayin. So Saturday evening po yon, Sunday nagkaroon ng service, Sunday worship service, and the following Monday, pumasok po ulit si pastor doon sa kanyang pinagtatrabahuhan na simbahan at nag-ring po yung telepono sa opisina ni pastor at sa kabilang linya, isang lalaki po ang tumatawag at nagtatanong, Pastor, bakit po nung Saturday evening tumatawag po ang number na ito Saturday night? Sabi po nung lalaki, ring lang ng ring ang aking telepono pero hindi ko sinagot. Hindi ko sinasagot ang ring ng telepono. So naalala ni pastor, nung Saturday tumatawag ako. Ito siguro yung numero na napindot ko. Mali pala. So sabi ko nung pastor, brother, pasensya ka na. Ako most likely yung tumatawag sa iyo nung Saturday night. Pagpasensyahan mo na at I'd like to apologize. Sabi po nung lalaki, no. You don't have to apologize. Saturday night, I was about to commit suicide and I told God, if He really exists, then He should do something to stop me. At mula noon, nag-ring ang telepono ko. Hindi ko sinasagot sapagkat nung tinignan ko yung caller ID, nakalagay dun sa caller ID, Almighty God. Kasi ang church ni Pastor, Almighty God Tabernacle. God is good all the time. And He is a God of timing. When you call to Him, He will answer. Hindi po siya gaya ng mga cellphone companies na saan ang signal? Ilan ba ang bar ko? Lobat ba ako? Hindi po siya ganun. Pag tumawag po tayo sa Panginoon, siya ay tunay na sumasagot gaya ng Psalms 55 verse 16. Amen po ba? Can we give the Lord the best offering of praise? Napakahalaga po at importante na tayo'y tumatawag sa Diyos. Tumatawag tayo sa Diyos sapagkat gusto ng Diyos na tayo ay tumawag sa Kanya. Sabihin mo sa nasa kanan mo, tumawag ka sa Diyos. Sa kaliwa, sabihin mo, gusto ng Diyos na tumawag ka sa Kanya. Amen po ba? Hindi
Hindi po kung sino-sino. Albularyo, kung sino-sino, Mang Kempoeng, resetahan ka ng pito-pito, etc. Ngayon po, mag-e-election na naman, di ba? Ang mga politiko sinasabi, lahat pasisimento ko, pati mukha nyo, pasisimento ko. Ako bilang isang politiko, madali ako lapitan, mahirap akong hanapin. Diba? Itaga niya yan, isulat niya yan. Pero pagkatapos ng eleksyon, wala na. Yung iba nga, mahilig pumunta sa church, lahat tinatanggap. Bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, pati si Satanas tatanggapin. Para lang ma-elect. Para lang maboto. Kaya huwag kayong pabubudol. Yun lang yung gusto kong sabihin. Maraming taon nang nabudol ang Pilipinas. Parang awa-awa na. You know, there are 18,271 elected position. Ulitin ko, 18,271. Pag nagkakamali tayo ng nilulok na leader, tayo rin po yung nagsasuffer. Bansa pa rin po natin yung nagsasuffer. Kaya hindi ko kinakampanya yung Sibak Party List number 93. Hindi naman. Hindi. Bawal yun. Pero pag tinignan natin yung track record, mahalaga yun, may track record. Hindi yung kakanta, sasayaw, kakain ng bubugan ka po. Magaling na to, pwede na to. Awa naman kayo. Yung mga kamag-anak niyo po sa Pilipinas, mataas ang tingin sa inyo, tulungan niyo po sila na mag-scrutinize ng mga senador. Ayun na, sinabi ko na mga senador, para maawa niyo na. Bigyan niyo kami ng magandang kasama sa Senado. Yung nakikita ko na nanalo sa survey, kalahati, butaw na eh. Aray ko po. Kung tutusin, okay din, no? Gagaling ako lalo kasi hindi magagaling yung kasama. Pero kawawa naman yung bayan natin. Kaya po importante, hindi lang tayo nananalangin, kinakampanya natin yung mga karapat-dapat, kinakampanya rin natin yung hindi karapat-dapat. Bato-bato sa langit, ang tamaan, ikaw na ngayon. Muli, balik tayo sa ating topic. Gusto ng Diyos na siya ang tinatawag natin at all times, in troubles. Kahit walang trouble, gusto niya tumatawag tayo sa Kanya. Yun yung relationship na tinatawag. Hindi ba sa Ten Commandments, sa Exodus chapter 20, pag tinignan po natin yung Ten Commandments, from verse 4 to 5, ang sabi doon, I am the Lord your God, and I am a jealous God. Sabihin nga po natin, jealous. Jealous. Ano yung jealous? Nagseselos. So, hindi kayo yung dapat magselos sa asawa niya, hindi. Ang Diyos nagseselos pagka hindi natin siya tinatawag. Pagka iba yung naiisip natin, pag may sakit karamdaman tayo, inuuna natin, ano kayang gamot agad? Sinong doktor ang pupunta ko? Alam niyo po ba, ang doktor at gamot, pag hindi pinayagan ng Diyos na maging epektibo, hindi rin kayo gagaling. Salamat po dun sa marami. May ilang naniniwala doon. Hindi ka gagaling sa ayaw at sa gusto mo pag hindi ka pinayagan ng Diyos. Maniwala ka sa akin. Ang Panginoong Diyos ay 911 ng ating buhay. Anything, ako, buong buhay ko po, yung anything na may mangyari, anything, I feel scared, I feel nervous, I feel something, I just call on the name of God, in Jesus' name. The word Jesus, the name of Jesus is a very powerful name. The most powerful name. Sabi ng Book of Philippians, ang lahat luluhod. Them who are weary, who are burdened. At ang sabi ng Panginoon, and I will give you rest. Nalulungkot ka ba? Napapagod ka na ba? Marating sa buhay natin yung araw-araw. Alam nyo, minsan, hindi ko kayang sagutin lahat. Pero meron akong kakilala
na omnipotent, omniscient, omnipresent God. Saan ka man lupalot ng daigdig, sasagutin ka niya. At hindi siya nauubusan ng sagot. Amen po ba? At sabi po niya, dun sa binasa natin sa Matthew 11:28, ano man yung nararamdaman mo, wala ka man bigay ng bigat ng iyong nararamdaman. Wala ka man ma-sharean. Wala ka man mapuntahan. Wala ka man malapitan. Sabi ng Panginoon, the heaven is my throne and the earth is just my footstool. Tuntungan lang ng paa ng Diyos ang mundong ito. Napakabakapangyarihang Diyos. Ang sabi niya, pag lumapit ka sa akin, ikaw na nabibigat ang lubha, bibigyan kita ng kapahingahan. Amen po ba? Ang problema po, paano tayo lalapit sa Kanya kung what is it like calling people? Pag tumawag ka sa tao, you will fail. Yung pinak-best friend mo nga, pwedeng magtaksil sa'yo eh. Hindi na bago yun sa mundo na ginagalawan natin. Yung nag-promise sa'yo, ikaw na pinangakuan ka na, gusto mo pa rin pa. Diba? Sanay na tayo dun. Yung mga iba may kontrata pa eh. Yung iba nga magkakapatid pa eh. Dugo sa dugo. Tapos, right in front of you, nagsisinungaling. Nangutang, babayaran, pero 20 taon na, hindi pa nagbabayad, ubod-ubod ka na. Hindi ako nagpaparinig sa mga nangungutang. Bato-bato sa langit ang tamaan, ikaw na nga yan. Sabi nung isang, Pastor, lakas mo pa. Matindi pa nga kailangan, bayaran nyo na yun. Marami po tayong tinatawag pero hindi nakaka-deliver. Marami tayong ine-elect na kandidato, politiko, pero wala nagiging silbi pala sa atin. Nabubudol tayo. Pero ang Diyos, we can trust Him. Sabi po ng Book of Numbers, our God is not a man that He should lie. Wala po siyang karakteristik ng isang tao. Hindi po siya tao. Ang tao po pwedeng mag-lie, pwedeng magsinungaling. Pero ang Diyos, hindi po. Isang bagay ang hindi niya kayang gawin. Ang talikuran, ang pagtawag ng kanyang mga anak. Amen po ba? Palakpakan na po natin ang Panginoon. Meron pong isang lalaki ang stuck habang nag-hike siya sa isang mountain area. At madilim po yung bundok. Nahulog po siya at nakahawak po siya sa isang sanga. At nanalangin siya sa Diyos, sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Isalba niyo po ako, isave niyo po ako. At narinig niya yung malakas na tinig mula sa taas, mula sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, let go. Let go. Madilim po eh. Nasa gilid siya ng bundok. Wala siyang makita. Sabi ng Panginoon, let go. Sabi niya, paano akong let go dito? Meron pa kayang ibang Diyos dyan na pwedeng tawagan? Sabi niya. So to cut the story short, hindi po siya nag-let go. Hawak siya. Buong magdamag, hawak siya. Lumabas po yung haring araw. Paglabas ng haring araw, isang dangkal, nandun lang pala siya. Lupa na. Sabi ng let go eh. Pinatawanan po natin, pero minsan, ganun din po tayo. Sabi ni Lord, huwag yan, pero pwede pa rin yan, Lord. Huwag yan, pwede pa rin guwapo, Lord eh. Hindi ako nagpaparinig. Diba yung parang sinasabi, Panginoon, ikaw ang magmaneho ng buhay ko. Hindi ako makikialam, Lord. Ikaw ang magmaneho ng buhay ko. Aalis ako sa driver's seat. Ikaw ang magmaneho ng buhay ko. So, Lord ang nagmamaneho. Maya-maya, sinasabi, bagal naman, Lord. Bilis-bilisan mo naman. Tapak pa sa gasolina. Bilis-bilisan mo, bilis-bilisan. Lord lang sa bangin. Ikanan mo. Sabi nila, ikaw na kaya magmaneho. Ikaw na kaya ulit. Minsan ganun po tayo. Salamat po dun sa mga nakangiti dahil alam nyo kayo yun. Okay
Okay lang yan. Masarap aminin sa Diyos na may mga pagkakamali ka dahil alam mo patatawarin ka ng Diyos. At alam mo, pag nilagak mo ang iyong buhay sa ating Panginoon, pag siya'y nagmaneho, perfect ang timing ng arrival mo. Perfect kahit nandun ka sa gilid ng bangin. Kahit bumagsak ka sa bangin, tandaan mo, ang Diyos ang nagmamaneho pa rin. Hindi ka iiwan. Hindi ka mapabayaan. Amen! Hallelujah! Praise God! Alam niyo po, napakasarap nung feeling na alam mong may Diyos ka, nakakilala mo. Sa laban po natin sa buhay, ako'y hindi exemption. Lumaban po akong pagiging senador. Ika-4 na pahina ako sa survey. Sabi ko, kahit 4 na 12 senador, talo pa rin ako. Wala ho akong partido. Nitong huling nakaraang eleksyon, wala akong entablado na haakyatan. Walang presidente ako. Ako mag-isa, independent. Mahirap. Pero sabi ko, Lord, alam mo naman kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay. Alam mo naman sumusunod lang ako sa iyo. Kung ayaw mo, ayaw ko din naman. And we let God be God. And these things happen. 18 million plus votes without us doing extraordinary things. And we cannot give any glory to anyone, not even to myself. Because we all know that it is the word of God. And to God be all glory, honor, and praise. Amen? Masarap po nakilala natin ang Diyos. Nais ko pong magbigay pa ng ilang examples before I close. In Matthew chapter 14, makita ho natin doon yung storya ni Pedro. Si Pedro ho, lumakad sa ibabaw ng tubig. Can you believe that? Imagine, of all Christ's apostles, disciples, si Pedro lang ang lumakad sa ibabaw ng tubig. At pag tinignan niyo po yung Matthew chapter 14, yung mga disipulo magkakasama, ang ating Panginoong Jesus, sabi niya, it is Him, our Lord, Jesus. That's Him paraphrasing. At sabi niya, Lord, is it you? Tinanong niya, Lord, if it is you, let me come to you. Listen carefully, please. Habang yung mga kasama niya takot na takot, nag-iisip kung si Jesus nga ito o isang multo, Jesus, if it is you, let me come to you. Maraming tao, spectator. Maaaring ngayong araw na ito, nakaupo ka dito, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Pero hindi open ang iyong puso na gumalaw ang Diyos sa iyong buhay. Nabigyan ka ng milagro ng Diyos sa iyong buhay. Naibigay sa iyo ang pinakananais ng iyong puso. Because you just wanted to be a spectator. Si Pedro, no. I wanted to experience what you are experiencing, Lord. If it is you, let me come to you. And the Lord Jesus replied, Come. And Peter got out of the boat. Suddenly, Peter was walking. At si Pedro, yung mga unang hakbang niya, siyempre focus siya kay Jesus. Nakapokus siya. Enjoy na enjoy siya. Nararanasan niya yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Free from diseases, sicknesses. Free from problems in life. Free from poverty. Lumalakad si Pedro at tuwang-tuwa siya. At dahan-dahan, mga magulang at kapatid, kapwa ko, kababayan, dahan-dahan nawala ang focus ni Pedro. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Nawala ang focus niya sa kapangyarihan ng Diyos. Ano nangyari? Dahan-dahan din. Lumubog si Pedro. Sa buhay natin, madalas po, nararanasan natin yung biyaya ng Diyos. Yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Tapos nakakalimutan natin.
Tapos nakakalimutan natin, pinagpala tayo, dinala tayo sa Singapore. Binigyan tayo ng magandang buhay. Tapos nakakalimutan natin minsan, isang Sunday, tatamarin pa tayo para sumumba. Konting minuto, hindi natin mabigay. Pero nung time na humihiling tayo sa Diyos, lahat gagawin natin. Tapos nung binigay, wala na. Nawawala na, naisasang tabi na. Dati major, ito yung aking goal. Pero nung nandun ka na, iba na. Iba na yung purpose mo sa buhay. More money, more fame. Drowning. When Peter started going down dun sa waters, lumulubog na po siya. I want you to look at what Peter did. Si Peter did not ask his friends. He can ask the disciples, yung mga kasamahan niya na disipulo, "Hoy! Sagipin niyo ako! Nalulunod na ako!" Hindi po. Anong ginawa ni Pedro? Bumalik siya sa ating Panginoong Yesus. At sabi niya, "Lord, save me." And the Lord saved Peter. Amen? Napakaganda na istorya. Na pag tayo po ay bumabagsak, tayo po ay nanlalata, tayo po ay nawawalang gana, tayo po ay namumroblema, we can always look back to the one who created you and me and say, "Lord, save me," and the Lord will save us. Amen. Can we give the Lord the best clap offering of praise? Nais po ng Diyos na tumawag tayo sa Kanya. Alam niyo po ba sa mundong ito, there are 13.5 billion calls a day. 13.5 billion calls a day. Imagine those calls sa mundo na ito, kung nag-call ito as a prayer to God. Imagine, ang Diyos natin ay hindi madamot. Siya ay God who is a specialist of impossibilities. Sabi po ng Luke 18 verse 27, "What is impossible with men are all possible with God." Ano man po yung pangangailangan natin? Ito man ay pangangailangan ng kagalingan sa relasyon, ito man ay kagalingan sa sakit karamdaman, ito may kagalingan sa pinansyal natin na pangangailangan, ito may kagalingan sa ating mental ability para masiguro natin na meron tayong kapayapaan. Yung kapayapaan, mahirap hanapin yan. Hindi kayang bigay ng salapi yan. Hindi kayang bigay ng mundo yan. Hindi kayang bigay ng mga taong nakapaligid sa iyo yan. Tanging Diyos lang ang makapagbibigay sa iyo yan. Meron nga po akong mga kakilala doon sa kapitbahay namin sa Bulacan, hindi daw sila makatulog yung pamilya na yon. Kasi natatakot sila baka daw bumagsak yung bituin sa kanila. Hindi mo yun. Naiisip nilang babagsak yung bituin. Hindi makakatulog. Totoo po yun. Hindi kwentong barbero yun. Marami yung mga tao. Iba-iba yung mga pumapasok sa isip, di ba? Marami yun. Puso ngayon may something. 3 diin lang po bago ako magwakas ngayong araw na ito. Hindi po tayo makakatawag sa ating Panginoon kung wala po tayong relationship. Sabihin nga po natin, relationship. Kanina pinagbibigyan din ni Pastor Ega yung kahalagahan ng pagiging isang JIL. Hindi relihiyon yung tinatanggap mo. Ang tinatanggap mo yung relationship. At tanging ikaw lang yung pwedeng makapagsabi na may relationship ka sa Diyos. Kaya kahit sinong mamatay sa mundo na ito, hindi mo masasabi kung saan siya pumunta, kung langit o impyerno. Dahil siya lang ang pwedeng makapagsabi kung anong klaseng relationship meron siya. Kaya ngayong hapon na ito, tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, anong klaseng relationship po ba meron tayo sa Diyos? Pag Sunday lang po ba natin siya nakakatagpo? Pag may sakit lang po tayo? Pag may pangangailangan? Pagka hindi makatulog sa gabi?
O ang relationship natin sa Kanya, siya yung tatay natin, tayo yung Kanyang anak. Doon po sa Matthew chapter 7, and this is a real story that Jesus Christ is sharing to His disciples. Sa Matthew chapter 7, sabi po doon, beginning verse 21, ang sabi po doon ng Panginoon, there will come a time in this world, there will come a time that multitudes of people will come to Him. Marami daw tao ang lalapit sa ating Panginoon balang araw at sasabihin, Panginoon, Panginoon, bakit niyo sinarado ang pintuan ng langit sa akin? Bakit niyo sinarado ang bintana ng langit para sa akin? Bakit ayaw niyo akong papasukin sa iyong kaharian sa langit? At ang sabi ng Panginoong Yesus, I will tell these people, these multitudes of people, get out of my sight! I do not know you. Not everyone who calls me Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who does the will of my Father who is in heaven. Listen carefully, please. Marami pong tao sa mundong ito natutulog sa gabi. Hindi alam paggising niya kung pwedeng hindi na siya magising. Kung pwede na siyang mapunta sa impyerno. Marami pong tao tumatawid sa kalsada at mayroong dumadaan ng mga sasakyan na hindi nakakasigurado kung siya'y mabundol, sa langit siya pupunta. Listen carefully, mga kababayan kong Pilipino na naririto. Napakahalaga na meron tayong peace of mind. Ano man ang mangyari sa mundong ito, magbanggaan man ang mga planeta sa Milky Way Galaxy, umahon man ang mga tubig sa karagatan, alam natin tayo'y nakatayo sa isang matibay na bato at meron tayong relasyon sa Diyos na balang araw makakasama natin siya sapagkat tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Napakahalaga ng salvation. Kung meron pong pinakamahalagang katuruan sa mundong ito po ang buhay na walang hanggan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Yesus. Kung meron po akong regalo sa inyo, alam ko hindi gagandahan itong telepono ko. Kung may regalo po ako sa inyo, at sabi ko sa inyo, inyo itong regalo ko na ito. Inyo itong telepono niya ito. Umuwi ko kayo sa inyong bahay mamaya. Inyo po ba ang telepono na ito na iniwan ninyo? Hindi po. Hindi po. Kailangan niyo pong kunin. Ang sabi ng Panginoon, bago mo siya tanggapin bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, i-acknowledge mo. I-acknowledge mo na ikaw ay isang dating makasalanan. Bakit po? Ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned. Walang exempted. Lahat po tayo. All have sinned and fall short to the glory of God. Romans 6:23, and the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Uulitin ko po, lahat tayo nagkasala. Lahat po tayo sinabihan ng husgado, lahat tayo pupunta na tayo sa impyerno. Walang exempted. Nagkasala tayong lahat. Bakit? Tignan niyo yung mga bata. Yung mga bata na pinalaki ng mga magulang. Tinuruan po bang magsinungaling? Hindi. Tinuruan magyabang, maghinarte, gumawa ng kasalanan? Hindi. Pero pag lumalaki po, nagsisinungaling ba? Natututo na? Natututo minsan, mangupit pa nga eh. Bakit? Nakabagkit sa atin. I'm sorry, malalim po ako tumagalog, Bulacain niyo po ako. Nakabagkit, nakakintil sa atin bilang isang tao ang isang makasalanang pamumuhay. Hindi po ito matatanggal ng basta-basta. Hindi kayang tanggalin ni Juan de la Cruz. Kahit presidente ka pa, hindi mo kayang tanggalin ang nakabagkit na kasalanan sa iyo. Ang tanging magtatanggal lang yan, walang iba, yung walang kasalanan na nagbigay ng buhay doon sa krus ng Kalbaryo, namatay at nabuhay na maguli, nang sa ganoon tayong lahat ay makatanggap ng regalo ng
gusto kong matutunan nyo ngayong araw na ito na nakausap niyo po ako. Ito, wala nang iba. Wala ko akong pinipreach kundi ang ating Panginoong Hesus. Hindi ko madaling magbigay ng buhay sa mga makasalanang tao. Hindi ko madali. Nais niya ang bawat isa sa atin ay makasama niya doon po sa kalangitan. The only way we can do that is to accept the gift of life. And that is no other than our Lord Jesus Christ. Amen? And when we have a relationship with Him, gumagawa na tayo ng mabubuting bagay. Are you still with me? Magtatakas na po ako. Hindi ka gumagawa ng mabuting bagay dahil gusto mong pumunta sa impyerno, punong-puno ng mahihirap. Bakit? Madali gumawa ng mabuting marami kang datong. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, kung may relationship ka sa Kanya, kung mayroon kang relationship sa Kanya, kung tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, makakasama ka niya sa kalangitan. Amen po ba? Can we give the Lord the best clap offering of praise? Sa pagtawag natin sa Panginoon, importanteng may faith po tayo. Sabihin natin, faith. Sabi po ng Biblia, kung ang iyong pananampalataya sinlaki ng buto ng mustasa, kayang i-move ang isang bundok from one place to another. Yung babae pong inaagasan ng dugo for 12 years, doon po sa Book of Luke, chapter 8, di ba? 12 years. Naubos na yung kayamanan, anxiety, lahat. Nung malaman ng babae na dumadaan, ang Panginoong Yesus sabi niya, ito na nga magpapagaling sa akin. So talagang magsisikan siya. Talagang sabi niya, pag nahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Yesus, gagaling ako. So nakipagsiksikan siya, nahawakan po niya, biglang gumaling siya. Ang sabi ng Panginoong Yesus, sino yung humipo sa aking laylayan ng aking damit? Sabi ng mga disipulo, Lord naman, libo-libo tong mga tao na to eh. Hindi namin alam kung sino. No, kailangan natin hanapin sino yun. Sabi po ng babae, inaagasan ng dugo for 12 years. Ako po yun, Panginoong Yesus. Sabi ng Panginoong Yesus, your faith has healed you. Mamaya po, mananalangin tayo. May mga pangangailangan po kayo. Maaaring imposible. Akala po ninyo. Maaaring malaking bagay. Pero sa Diyos, wala pong imposible sa ating Panginoong Diyos. Amen? Naalala ko po, alam nyo ho, yung storya ng buhay ko, halos 8 taon po akong di magkaanak. Nagpunta po ako dito sa Singapore, nagpunta ako dyan sa Mount Sinai Hospital. Sabi ko ng mga doctors po dyan, hindi na kami magkakaanak. Sabi po sa akin ng isang doktor, i-consider na lang yung adoption. I don't have anything against adoption, pero sabi ni Lord, magkakaanak ako eh. And maraming test na ginawa, habang umiiyak po yung asawa ko, kinuha yung baso ng tubig, binibigyan, sabi, okay, no more, get out, because there are a lot of patients, pinapaalis po kami. Umiiyak po yung asawa ko, lumalakad kami dyan, papuntang orchard. Sa may US Embassy, I remember. 2008, 2009. Wala akong magawa. Helpless. I was a congressman then, and I was a member of the Commission on Appointments. I was kind of powerful, I thought, pero I'm helpless. I couldn't say a word. My wife's crying, we were walking, and I remember that time, I just held her hands and said, you know what, someday, sabi ko sa kanya, someday, we're gonna walk in this particular street here in Singapore. Someday, kasama natin yung mga anak natin, someday, at sasabihin ko sa kanila, sabi niyang ospital na yan, nasa tapat po ako ng ospital. Sabi ng ospital na yan, kahit kailan hindi kayo magiging ganap na tao, kahit kailan hindi kayo magiging isang individual na lalakad sa kalye na ito.
Pero ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay, makapangyarihan, at gumagawa ng himala. And it happened, 2011. Si Jaden, 1 year old, lumalakad. Si Gwen, nasa sinapupunan ng kanyang ina, buntis po si Gladys. Lumakad po kami doon, nagpa-picture po kami. Nagpa-picture po kami at all I can say is that God is good. He is God. You cannot and will never be able to outgive God. Senador ho ako pero hindi ko kayang tulungan po kayo. Kahit presidente pa ng Pilipinas, presidente pa ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundong ito. Pero pag lumapit po tayo sa Diyos, hindi niya po tayo itataboy. Hindi niya po tayo pababayaan. One of my favorite verses in the Bible is Jeremiah 33:3. Ang sabi po doon, "Call unto me, and I will answer thee. And I will tell you great and mighty things that thou knowest not." Napakasarap po nakakampi ang Diyos. Sa mundo ng politika, tag-uwi ko sa atin, ang gulo-gulo. Parang kung hindi ka kay Marcos, kay Duterte ka lang. Parang hindi ka na pwedeng sa Diyos lang at sa Pilipinong people. Mahirap. Pero ang alam ko, pag tumawag ako sa Diyos ko, sasagutin niya ako, tutulungan niya ako, at i-chart niya ang aking destiny. Ito po yung nais kong i-share sa inyo. At para po sa akin, napakasarap na kilala natin ang ating Diyos. Sabi ng Daniel 11 verse 32 letter B, "Those who know their God shall be strong and carry out great exploits." Amen? Can we give the Lord best clap over here? Gusto nyo yung tayong lahat? Hallelujah. The best I can ay naibahagi ko po ang nais ibahagi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga, may kasabihan, ang Panginoong Diyos sasagot sa ating panalangin. It's either yes, no, or not yet. Pero sumasagot po siya. Naalala ko po yung storya nitong isang bata. 10 years old po yung bata. At sabi niya sa nanay niya, "Nay, nais kong magkaroon ng Disney shirt. Disney character shirt." Sabi niya. Sabi ng nanay niya, "Anak, sige, manalangin tayo sa Diyos at ipanalangin natin yung iyong prayer request. Isulat natin." Sabi ng Panginoon, gusto niya specific yung request natin. So isunulat ko ng bata, Disney shirt. Anong size? Lagay mo, small. Anong kulay? Gusto ko ng red. Anong princess? So sinulat po ng bata. O, lay hands natin, sabi ng nanay. Lay hands po nila. Pinagdasal nila yung t-shirt ng 10-year-old na bata. Pinaniwalaan nila ng Diyos ay sasagot. 1 week later, may isang kapatiran doon sa malapit sa Disneyland yung pinagtatrabahuhan niya. So, sobra na yung inventory ng mga shirts at sabi niya, ibibigay na lang niya doon sa bata. So, tuwan-tuwa po yung magulang, no? So, surpresahin niya yung kanyang anak. So, sabi niya, isang linggong makalipas, tinawag niya yung kanyang anak, "Anak, meron akong magandang balita sa iyo. Good news! The Lord answered our prayer." Tuwan-tuwa po yung bata, tuwan-tuwa yung bata. Sabi niya, Nasaan? Binuksan po niya yung kahon. Inangat po niya yung shirt. Eksakto dun sa kanyang sinulat. Kulay pula. Si Princess Belle ng Beauty and the Beast, etc. Kinuha po ng bata, takbo po yung bata. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Punta po dun sa banyo. Sinuot po yung kulay pulang shirt. Naglululundag. Thank you Jesus, answer
answered prayer. Tuwang-tuwa po siya. Sabi po nung nanay, anak, may color yellow pa, si Snow White naman. Punta ulit yung bata ko siya. Wow, Snow White! Takbo siya ulit dun sa banyo. Pinalitan niya yung kulay pula ng kulay dilaw. Tumingin siya sa salamin. Naglulundag, tumatalon. Thank you, Jesus! Answered prayer. Sabi nung nanay, anak, may merida pa, kulay green. Takbo ulit yung bata. Anak, may kulay blue pa. Anak, may kulay white pa. Anak, may kulay pink pa. Napagod na po yung bata. So, takbo. Thank you, Jesus. Minamalat na siya. Thank you, Jesus. Oh. Isang dosena na t-shirt. Listen carefully, please. Sabi yun ng bata, Nay, may tanong ako, Nay. Akala ba ni Lord magtatayo akong department store? Sumagot po yung nanay. Sumagot po yung nanay at sinabi sa kanya, anak, hindi madamot ng Diyos. Hindi madamot ang Diyos. Mga kapatid, sabi ng Psalms 84 verse 11, the Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Hindi po niya ipagkakait ang mga mabubuting bagay para sa kanyang mga anak. Hindi niya ipinagkait ang kaisa-isa niyang bugtong na anak na si Kristo Jesus para mamatay sa iyo at sa akin. Nabayubay, namatay na masahol pa sa isang hayop, hindi niya po ipinagkait. How much more yung ating pangangailangan? Lumupo tayong lahat at pumikit. Oh, this is your day, Lord. We are here because we want to please you. We are here because we want to call on you. We want to call on you, Jesus. We are here, your people. And we know that your love is enough, O Lord. Your love is enough, O Lord. Your love is enough, O Lord. What could I ever desire? What could I ever long for when your love is enough? Minsan mo po, sing this song, your love is enough. Your love is enough.
Singapore City, may mga lalaki at babaeng nais unahin ang iyong kaluwalhatian. Nais kang parangalan. Nais kang i-honor. Nais kang paglagaan ng kanilang buhay. Panginoong Diyos, pakinggan mo po ang panalangin ng iyong mga anak. Pwede mo pong sumunod ang bawat isa. Panginoong Yesus, ako po'y nagpapakumbaba. Inaamin ko po ang aking mga kalikuan, ang aking mga pagkakasala sa isip, sa salita, maging sa gawa. Kasalanang sinasadya man o hindi. Patawad po, O Diyos. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na nabuho sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap po kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Ikaw na po ang magmaneho ng aking buhay. Tulungan mo po ako na maging matagumpay, na maging malakas, na maging daluyan ng iyong pagpapala para sa ibang tao. Maraming salamat po. Paglilingkuran kita, susundin kita, at pararangalan ko ang iyong dakilang pangalan. Ako na lang po mananalangin, Panginoong Diyos, narinig mo at sinabi mo, ikaw ang nakakaalam, even the numbers of our hair. I pray, O Lord, that you touch every life, every family represented here today, as they lift up their hands unto you, Lord. Reach out and touch them in Jesus' name. Ano mang problema sa buhay, problema sa relasyon, problema sa salapi, problema sa kalusugan, sakit man ito o karamdaman, right now, heal your people. Heal them in Jesus' name. Oh, the same Spirit that raised Jesus from the dead, be manifested now. Oh, you are feeling parang nakakaramdam ka po ng kuryente na dumadaloy ngayon sa iyong uluhan. Mula sa iyong uluhan, patungo sa iyong katawan hanggang sa iyong talampakan. Oh, that is the power of the Holy Spirit. Welcome. Welcome the move of the Holy Spirit. Oh, I speak healing right now. I speak deliverance. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa mga nanonood po sa live stream, God is not limited by space, distance, and even time. I am speaking healing right now. Oh, be touched by the anointing power of the Holy Ghost. I speak blessings. Oh, I speak the anointing of wisdom, anointing of understanding, anointing of favor be upon you. Even men's favor be upon you. Favor from your employers right now in Jesus' name. Sa mga nais manalangin sa kanilang mahal sa buhay na nasa Pilipinas, I want you to intercede to your family, to your loved ones right now in Jesus' name. I speak healing right now in Jesus' name. Right now, I speak the blessings to catch up in Jesus' name. In the name of Jesus, be made whole. We rebuke sicknesses, diseases right now. Get out in Jesus' name. We rebuke you. Come out. Get out. Be melted in Jesus' name. And we speak healing, deliverance. Oh, thank you, Jesus. We pray for JIL Singapore, for the leadership, and for all JIL people to be blessed more than ever before. Expect greater blessings from the Lord right now. And claim it in Jesus' name. We love you, we praise you, as we give up to you all the glory of the
ating mahal na senador. Alam po, we have been blessed by his life. Alam niyo po, narito actually sila ng kanyang mga staff para po i-treat niya sana yung kanyang mga staff. But mahal na mahal niya ang JL people. Ngayon din po ang flight nila pabalik ng Pilipinas. Few hours from now, they'll be flying back to the Philippines. Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan at pagmamahal sa atin. Kaya hindi tayo papayag na hindi natin maipanalangin kahit na short prayer ang ating minamahal na senador. Amen? Marami po siyang labang kinakaharap sa ating bansa. Maraming galit dahil sa kanyang paninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran, lalo na yung mga anti-God bills. Kaya bukod sa ating mga don't watches, yung ating mga group prayers, wag na wag po natin siyang kakalimutan sa ating mga individual prayers araw-araw. Amen? Amen. Parapakan po natin ang Panginoon. At medyo bang ituunan natin ang ating mga kamay sa ating minamahal na Senador Joel. Ang bawat isa ay mag-usap lang ng panalangin. I'm giving everyone a chance to just pray a prayer of blessing para sa ating mahal na senador. Yes, yes, hallelujah. Yes, purihin ang Panginoon. You can even pray in the Spirit for Him. Rabasondo, Rabakanda, Rabashikala, Rababayande. We honor you, Lord. We honor you. Panginoon, nagpapasalamat po kami mula sa aming mga puso for giving us our precious dear Senator Joel. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay, sa kanyang katatagan at katapangan, Lord, in advancing your causes para sa aming minamahal na bansa at aming mga kababayan. Lord, sa mahabang panahon, kailanman ay hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa mahabang panahon ng kanyang paglilingkod sa gobyerno, alam na alam niyang una sa kanyang puso is to please you, to honor you, at paglingkuran, Panginoon, ang nais mo. Kaya naman hanggang ngayon, O Diyos, ang kanyang buhay ay isang napakalaking patotoo at tunay na liwanag na nagninining sa marami. Lord, salamat sa oras na ito. Habang nakatulong ang aming mga kamay, nagkakaisa po kami itinatasya sa iyo, sampunan kanyang buong pamilya. Patuloy mo, Panginoon, pagpalain ang aming Senador Joel from the crown of his head to the soles of his feet. Patuloy mong, Lord, i-release ang iyong kalakasan, kalusugan. Lord, patuloy niyang maranasan, Lord, ang kasilahan ng katawan, maging ang kapayapaan, kagalakan nagmumula sa iyo. Anong mga atake ng kaaway, even in his health, Lord, we just declare the full benefits of your supreme sacrifice and ultimate victory on the cross ay patuloy niyang nararanasan mula ulo hanggang talampakan sa pangalan ni Jesus. Lord, protect him and surround him together with his family, with your hedges of divine protection, with the holy blood of Jesus. At patuloy mo, Panginoon, ibuhos sa kanyang iyong karunungan sa bawat laban na kanyang pinagdaraanan para sa aming bayan, para sa aming mga kababayan. Let your favor and favor from man be upon him always. Patuloy mo siyang bigyan ng iyong katagumpayan. Palibutan mo siya ng mga tamang taong aalalay at tutulong po sa kanya, Lord, in accomplishing the very mandate na pinagkatiwala mo sa kanya. At maraming pong salamat, Panginoon, sa kanilang pagbibiyahe pabalik ng Pilipinas. Kasama kayong na staff, Lord, cover them with your precious blood. We thank you for their lives na patuloy mong ginagamit, Panginoon, para sa aming bansa. Salamat po, Diyos, sa iyo po kami patuloy naglalagak ng aming pananampalataya ng lahat ng aming itinalangin ay iyon ang tinugon. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na may magsabi ng Amen! Amen! Praise the Lord. Iba palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! The best God was in the praise. Woo! Let's give glory to God. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory.
po ay pagkatapos po tayong pagpalain ng napaka-powerful message, ay meron naman pong hamon ng Lord sa atin. Ano po ang hamon niya? Atin pong basahin ang Malakay 3 verse 10 in CEV version. Sabi po doon, I am the Lord all-powerful, and I challenge you to put me to the test. Bring the entire 10% into the storehouse, so there will